Isang kabataang mula sa isang tahimik na bayan, halos walang nakakakilala noon. Pero ngayon, unti-unti siyang nagiging isa sa mga pangalang hindi mo na pwedeng hindi marinig sa showbiz man o sa mundo ng boxing. Minsan talaga ang tadhana, may kakaibang paraan ng pag-angat sa isang tao. Mula sa simpleng training, pawis at araw-araw na hirap, merong pagkakataong bigla kang itataas sa lugar na hindi mo inaasahan. At ngayon, iisa ang tanong ng maraming tao, gaano na nga kaya kalaki at gaano na kayaman ang naabot ni Eman Bacosa? Sa exposure, sa boxing, sa media presence, sa mga oportunidad na dumarating sa kanya ngayon? Pero bago ang tanong na yan, kailangan balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na ring kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay. Hindi siya instant celebrity. Hindi siya sanay sa spotlight. Ang kinalakihan niya ay ang amoy ng lumang boxing gloves, ang tunog ng tama sa punching mitts, at ang echo ng gym na puno ng dedikasyon. Lumaki siya sa mundo kung saan walang kamera, walang papuri, at walang cheering crowd. Ang meron lang sa kanya ay pangarap, disiplina at oras na ginugugol para mas maging mahusay kaysa kahapon. Kahit kilala ang apelyido niya, hindi niya iyon ginawang shortcut. Hindi siya pumasok sa ring para sumakay sa pangalan. Pumasok siya para patunayan kung ano ang kaya niyang gawin gamit ang sariling sikap. Dumating ang araw na nagbago ang takbo ng momentum niya. Isang interview, isang simpleng tanong, isang clip na hindi niya alam ay magiging daan para mapansin siya ng mas maraming tao. Doon unang nakita ng publiko ang kakaiba niyang presence. Tahimik pero may dating. Hindi maingay pero may impact. At sa panahong maraming personalidad ang scripted at pilit, ang pagiging natural ni Eman ang naging dahilan bakit kinagigiliwan siya. Pero hindi lang siya ang dahilan ng curiosity ng publiko. Kasama dito ang pangalan ng kanyang ama. Isang pangalan na nakaukit sa kasaysayan ng boxing. Natural lang na magtaka ang mga tao, sino ba ang anak na ito? May aabutin ba siya sa larangan? Susunod ba siya sa yapak? Pero kahit malaki ang pangalan na konektado sa kanya, hindi iyon ang nagbibigay sa kanya ng suporta ngayon. Spark lang ang pangalan. Siya mismo ang apoy. Siya ang dahilan bakit tumataas ang buzz, hindi ang apelyido. Habang tumatagal, mas napapansin ang authenticity niya. Yung simpleng hiya, yung natural niyang ngiti, yung sagot na walang arte, lahat ng iyon may charm na hindi mo pwedeng balewalain. Para bang kahit saan siya pumunta, sinusundan ng spotlight ang bawat kilos niya, hindi dahil isa siyang sikat na artista, kundi dahil may kung anong energy sa kanya na nakakahatak ng audience. Dito pumapasok ang showbiz angle. Kahit wala pa siyang malaking acting role, marami na ang nagsasabing bagay siya sa entertainment industry. May nagsasabing may vibe siyang pang-camera, may iba namang nagsasabing may itsura siyang pang-leading man. Hindi niya hinahanap ang fame, pero siya mismo ang hinahanap ng fame. At dito rin dumating ang tinatawag ng iba na Jillian Effect. Isang simpleng sagot, isang pangalan, at biglang sumabog ang internet. Nang magka-encounter pa sila sa isang event na ipinost ng malaking media page, mas lalo pang lumakas ang kilig na hindi naman opisyal, pero todo ang suporta ng fans. Isang sulyap, isang video, isang ngiti, boom, viral. Dahil mas lumaki ang audience niya, mas dumami ang opportunities, kaya nagiging mas relevant ang tanong, paano ba kumikita ang tulad niya? At totoo bang yumayaman na siya? Sa showbiz, hindi kailangan maging artista agad para magkaroon ng value. Sa modernong panahon, tatlo ang nagagamit para kumita: visibility, demand at influence. Una, visibility. Kapag laging nakikita ang pangalan mo sa media, may value ka agad sa brands. Kahit simple lang ang guesting o feature, nadadagdagan ang public worth mo. At sa kaso ni Eman, bawat paglabas niya may epekto. Kapag may bagong clip, may reactions. Kapag nasa event siya, may articles. Ito yung tinatawag na organic visibility. Hindi bayad, hindi scripted, pero mabilis ang reach. Pangalawa, demand. Hindi lahat ng trending may tunay na demand. Pero kay Eman, iba ang dating. Meron siyang appeal na wholesome, youthful at promising qualities na mahalaga sa Gen Z at young audience. At sa panahon ngayon, ang pinaka-target ng brands ay ang youth market. Gusto nila ng mukha na relatable, may good image at may long-term potential. At pasok doon si Eman. Pangatlo, influence.
Ito yung hindi mo nakikita pero ramdam. Kapag ang pangalan mo umaabot sa trending, hindi dahil scripted ang content, kundi dahil kusa kang pinag-uusapan, iyon ang tunay na influence. At iyon ang pinakamalakas na puhunan pagdating sa future earnings. Sa boxing naman, iba ang usapan. Hindi pa siya world level fighter. Hindi pa siya seasoned, pero tumataas ang value niya bilang young athlete dahil sa story at visibility. Sa sports, laging mas mahalaga ang narrative. Kapag may kwento ka, may market ka. At kapag may market ka, mabilis pumasok ang sponsors, exposure, at potential future purses. Hindi ibig sabihin mayaman na siya dahil sa boxing ngayon. Ang mahalaga ay mataas ang growth potential niya. Pero ang pinaka-interesting na aspeto ay ang pagiging potential endorser niya. Kahit hindi pa siya full-time celebrity, marami na ang nagsasabing bagay siya sa commercials. Pwede siya para sa youth brands, grooming products, sportswear, lifestyle ads, at iba pang campaigns. Sa endorsements ngayon, hindi kailangan maging award-winning actor. Ang hanap ay relatability. Yung mukha na mukhang mabait, sincere, walang issue, at madaling ma-attach ng audience. At lahat ng yan hawak ni Eman. Habang lumalakas ang presence niya, lumalabas ang tanong kung may official projects na ba siya. Hindi natin pwedeng sabihin na meron. Hindi rin natin pwedeng sabihin wala. Pero kung titingnan ng pattern, malaki ang chance. Kapag may hype, may offers. Kapag may kilig, may casting ideas. Kapag may viral moments, may producers na nagiging interesado. Ganon gumagana ang industriya. Ang batang dati nasa gym lang. Ngayon posibleng nasa harap ng kamera dahil ang spotlight mismo ang lumalapit sa kanya. At ngayon, balik tayo sa malaking tanong. Gaano na ba talaga ang level niya? Hindi pwedeng magbigay ng numero. Hindi rin pwedeng mag-assign ng net worth. Pero pwede nating pag-usapan ang mas mahalagang bagay, ang kaniyang future value. Hindi pa siya top earner. Hindi pa siya nasa peak. Pero nasa yugto siya na punong-puno ng bukas na pinto. At sa career, ang pinakamahalagang asset ay hindi pera, kundi momentum. At kay Eman, napakalakas ng momentum. At kahit maraming humahanga, hindi nagbabago ang ugali niya. Nananatili siyang humble. Hindi niya sinasakyan ng hype. Hindi niya ginagamit ang attention para magpasikat. Patuloy pa rin siyang nagtitraining at nirerespeto ang sport. Ito ang pinakamahalagang dahilan bakit marami ang naniniwalang lalaki pa lalo ang karera niya. Kung tatanungin mo kung iiwan niya ang boxing para sa showbiz o iiwan ang showbiz para maging full-time boxer, hindi niya kailangan mamili. Sa panahon ngayon, pwede kang maging athlete at media personality. Pwede kang nasa gym, pero pwede ka ring nasa camera. At kung may taong kayang pagsabayin ang dalawang mundo, siya yun. Kung pag-uusapan ng pera, hindi pa siya super yaman, pero nasa stage siya ng super promising. At minsan ang promise mas mabigat kaysa current numbers. Dahil ang promise kapag lumawak, nagiging legacy. At ang kwento ni Eman nagsisimula pa lang. Sa huli, ang tunay na yaman niya ay hindi pera. Ang tunay na yaman ay opportunities, support ng tao, influence, at ang mga pintong unti-unting bumubukas para sa kanya. Dahil ang pera dumarating kapag nakahanay ang timing, pero ang momentum, yan ang hindi natuturo. Yan ang hindi madaling makuha. At yan ang hawak niya ngayon. Hawak niya ang attention. Hawak niya ang respeto. Hawak niya ang interes ng publiko. At habang tumataas ang presensya niya sa boxing, sa media at sa social platforms, isang bagay ang siguradong masasabi, hindi pa ito ang peak. Hindi pa ito ang climax. Nasa unang chapters pa lang tayo. At kung ganito na ang impact niya ngayon, paano pa kaya sa mga susunod na taon? Kung gusto mong makita ang paglago ng batang ito sa boxing, showbiz, endorsements o projects, ang tanging kailangan mong gawin ay sumunod sa journey. Dahil ang kwento niya hindi natatapos sa isang viral clip. Hindi nabubura sa isang interview. Ito ay kwentong lumalawak araw-araw, clip by clip, moment by moment. At kung gusto mong maging parte nito, nandito ang channel na ito. I-like mo ang video, mag-subscribe ka at ihanda ang sarili mo. Dahil ang kwento ni Eman nagsisimula pa lang at ang susunod na kabanata malamang mas malaki pa kaysa inaasahan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.